Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Sa pong pinagpalang umaga ng Sabado. Yan, mga kapatid. October 12. Alis po ng panahon. Good morning na po, Brother Joseph, Trinidad, Victorino. Magandang umaga po sa inyo. Good morning din po, Sister Ana. Yan. Nagpalang umaga po, mga kapatid. Hallelujah. Praise God. Bago tayo mag-start, tayo po ay umawit sa Panginoon. Sister Mau, good morning. Good morning po. Tayo pa umawit sa ating Diyos. Handugan natin siya ng papurit, pagsamba. Hallelujah. Lord, you're worthy to be praised today, Lord God. Sister Adora, good morning. You're worthy to be praised, Lord. All that I am is yours. All that I am is yours. I give you my heart and soul. Lord, I'm yours. Lord, every day is yours. Yes, oh God. Lord, every breath is yours. I'm giving my life to you. Lord, I'm yours. You alone are worthy of all praise. Yes, oh God. You alone are worthy of all praise. I surrender all to you. I surrender all to you. I am nothing without you. Jesus Christ, take my life, it's all for you. All I
of all praise. Jesus, I surrender all to you. I surrender all to you. I am nothing without you. Jesus, right, take my life, it's all for you. It's all for you. It's all for you. Yes, Lord. I surrender to you our lives, Lord, today. We surrender our lives to you today, Lord. We praise you, Lord. We glorify your name. We magnify you, Lord God. Kaya naman sa oras po nito, Panginoon, marami pong salamat sa umagang kay ganda. Marami pong salamat, Panginoon, sa paggising sa amin, O Lord God, pagpatnubay, paggabay. Marami pong salamat sa umagang ito. Tunay nga po, O Diyos, amin pong kahilingan, O Diyos, sa oras na ito, Ikaw po sumama sa amin, Banal Espiritu. Guide me, O Lord, according to your truth. Lord, sa amin pong pag-aaral ng salita, O Lord God, ang aming pong daily vibrant word today. Tuloy mo pong pagpalain at samahan ang aming mga salitang mahayag. Maging, Lord, ang mga tao makikinig, maabot ng ganitong platform ng Facebook Live, Lord God. Saan mang sulok ng mundo, O Diyos, dalangin ko ito'y makarating, Panginoon, sa kanila ang magandang balita ng kaligtasan. Salamat, we entrust to you everything, Lord, today. Ikaw po maghari, Ikaw po manguna, Lord God, sa oras po na ito. Inahalayan ko po anumang devour sa oras po na ito, Panginoon, at wala po siyang karapatan sa umagang ito sa pangalan po ni Jesus. Lord, salamat po. All the glory, honor, and praise in Jesus' name. Amen. Amen. Yan, good morning. Good morning na po sa bawat isa. Excuse me. Yan. Brother Nilito, good morning. Yan. Sister Alicia, tunay pinagpala na po ang umagang ito, mga kapatid. Tayo po ay magpapatuloy. Yan, Brother Dennis, magandang umaga. Sister Bergie, magandang morning sa bawat isa atin. Sister Mary, good morning, good morning. Yan. Atin pong pagpapatuloy, atin pong tinatalakay sa ating pong topic, yung Purpose-Driven Church, isang simbahan na merong layunin. Ngayon po ay lesson 14, no? Napakabilis po ng panahon. At ang ating pong title, sabi dito, Designing a Seeker-Sensitive Service. Pagdisenyo, no? Ng mga naghahanap. Kaya ang ating pong text ay sa Colossians chapter 4, verse 5. Sabi po dito, Colossians chapter 4, verse 5, Be wise in the way you act toward outsider. Make the most of every opportunity. Yan, sabi po ni Paul. Be wise in the way you act toward unbelievers or outsiders or your unchurched. Make the most of every opportunity. Sabi niya, maging matalino kayo sa pakipagtungo sa mga hindi nananampalataya at samantalahin ninyo ang bawat pagkakataon. Iyan po ang goal natin, mga kapatid. Make the most of every opportunity. Yan ang ating target, no? Kaya sabi ko nga po, dapat hindi na tayo nagpapatumpik-tumpik pa sa paghahayag ng magandang balita. Kailangan maging matalino po tayo, mga kapatid. Kasi ang goal natin o ang target natin dito ay ma-reach out yung mga unchurched, yung mga outsider. Madala natin ito sa ating pong panambahan. Yes, hindi madali, no? Kaya kailangan natin talaga ng prayer, mga kapatid. Kailangan talaga natin ito ng minsan pinagpapastin pa natin ito. Kasi hindi po madali. Hindi po madali ang pag-invite, no? Pag-encourage sa ating mga unchurched o unbelievers o outsider, mga kapatid. Kaya dapat strategic ang ginagawa natin. Meron tayong strategy na ginagawa
Kasi hindi po madali, mga kapatid. Sabi nga dito, increasing the size of your church is simple. No? Kung gusto daw natin na lalo pang lumaki or lumaganap, di ba? Ang magandang balita, you must get more people to visit. Di ba? Tanda natin na ang goal natin dito, madala yung mga unbelievers sa church at the same time, ma-disciple natin sila. Opo, yun po ang ginagawa po natin. After natin silang pag-pray, masiran, di ba? Maalagaan, and then ini-invite natin sila sa panambahan. Iyon po yung ating strategy, yung pray, share, care, in-invite. Ito po yung 4 na ginagawa po natin. Kailangan kasi ma-attract yung mga visitors, yung mga unbelievers na madala natin sa church. No one becomes a church member without first being a visitor. Yes, ganoon naman tayo talaga. Nung una, hindi naman talaga natin naunawaan pa. No? Umatin lang tayo ng church, may nag-invite sa atin. No? First time natin umatin, minsan di pa natin talaga siya totally maunawaan. Mga kapatid. Kaya nga ang napakahalaga dito, na after natin silang ma-invite, madalas po sa church, itong mga kapatid natin na ito, itong mga unbelievers, kailangan aalagaan natin sila. Huwag natin silang pababayaan. No? Kaya nga mayroon tayong mga equipping, meron tayong mga tawag nito, follow-up or consolidation ginagawa. Kasi may tinatawag po dyan, kapatid, na kapag ang mga seekers, yung mga naghahanap, sensitibo po yan mga yan. Oo, ano yan marami yung mga kinukonsider, tinitingnan, unang-una, tinitingnan sa paligid niya, ano ba meron dito? Ano ba ang mapapala ko rito? Yan yung mga tanong dyan Ano ba ang makukuha ko dito kapag ako ay umaten sa ganitong mga gawain? Sabi nga, a crowd is not a church. But to grow at larger church, you must first attract a crowd. Kaya po natin pinag-aralan before kung paano ba natin sila ma-attract, no? Itong mga unchurched na ito. At mayroon tayong mga ginawang mga strategy para lalo silang ma-attract. Di ba? Sa ating pong eklesiya. What is the most natural way to increase the number of visitors to your church? Sabi niya, the answer is quite simple. Create a service. Number 1, create a service that is intentionally designed for your members to bring their friends to. Kaya nga, minsan mayroon tayo mga strategy na each one bring one. Di ba? Kapatid, ini-encourage natin yung mga members natin, yung mga matured Christian, na magdala sila ng isang kaluluwa excuse me, sa ating pong panambahan, and make the service so attractive, appealing and relevant to the unchurched that your members are eager to share it. Comfortable sila. Ika nga, hindi sila na iinit, nag-i-enjoy sila, no? Sabi niya, with the lost people, they are care about. Di ba mga kapatid? Kaya hindi lamang po natin sila ini-invite sa church at pagkatapos, hinaya na natin. Hindi po. May tawag po dyan Yung tinatawag natin, spiritual abortion. Na yung iba, after ma-invite, pinapabayaan na. Di ba? Hindi na natin sila inalagaan. Kaya tuloy, ang bottom line, nawawala din po sila. So, napakalaga po mga kapatid, yung pray, care, share, and invite. No? Yung ating pong acronym na PCSI. Pray, share, care, and invite. Ito po yung ating ginagawa, mga kapatid. So, ano ba itong mga practical suggestion for designing a seeker-sensitive service? Meron daw mga practical suggestion na dito po ay tinalakay or inimpart, tinuro ni Pastor Rick Warren para lalo na mapadali, diba? Yung pag-attract natin, madali yung pag-invite natin, madali yung pagdala natin sa kanila sa panambahan. Number 1, sabi niya,
plan the service with your target in mind. Gaya nga po na ating sinabi na kailangan pinagpipray muna ito. Halimbawa, meron po tayong target na isang unbelievers o isang lighthouse o tinatawag natin the person of peace. No? Meron tayong tinatarget na isang bahay. Kailangan unang-una dyan, pinagpaplanuhan natin. Pinagpipray natin yung location, di ba? Yung target natin, dapat beforehand. Kung pili pa nga natin yan, dinidiri march natin sila. Inikutan natin yung place na ito, yung target mo na gusto nating siran. We remind ourselves who you're trying to reach. Lagi tayo dapat ni-remind. Once you know your target, sabi dito, it will determine many of the components of your seeker service. Diba? Kailangan malinaw, planado, bullseye, sabi nga. Kailangan focus ka doon sa target mo. Kapatid. Kasi kapag yun ang una nating ginawa, I have no doubt, talagang, diba, dadami ang ating mga visitors. Yan na po yung una. Plan the service with your target in mind. Number 2, make it easy as possible to attend. Di ba? Dapat accessible, approachable. Kasi ang goal natin dito mga kapatid, our goal should be to remove as many barriers as possible so that the unchurched have no excuse for not attending. Diba? Kasi ang goal natin talaga dito ay madala sila. After natin silang masiran, mapag-pray, invite na po natin yan. At ang goal po natin dito, kailangan wala silang dahilan or tawag niyan, wala silang reason o dahilan na hindi sila mag-church, mga kapatid, hindi sila umattend ng gawain. Our goal is bring them and experience God's presence after go home. Ang goal po natin, after ng sila ay maka-attend ng panambahan at maka-attend ng worship service, dapat ang goal natin, maramdaman nila yung presensya ng Diyos. Oo, maramdaman nila yung pagkilos ng banal na Espiritu sa kanila. Mangusap ang Panginoon sa kanila. Kasi, bakit? Kasi kapag naranasan po nila ang kakaibang experience sa loob ng isang panambahan, mga kapatid, magbabalita yan. Magtatawag yan ng mga kaibigan, di ba? Kasi yan po yung strategy ng Old Testament time, even Jesus time, na after nakaranas, after nakakita ng mga himala, na-experience sa kabutihan ng Diyos, di ba? They are enjoying, they are excited, di ba? Na i-share ito sa iba. Ngayon din po dapat tayo. Kailangan kapag siya ay nasa loob na ng eklesiya, ang isang visitors o unchurched o unbelievers, kailangan makaranas po siya ng kakaiba, mga kapatid. Para siya po ay maghikayat din. Magdala din. Kasi nga, iba yung naranasan ko dito sa panambahang ito. And bring them back to another service because, di ba? Because of the sermon topic. Di ba, mga kapatid? Kaya nga, minsan napapansin natin, yung mga bago, nakikita natin, no? Nakikita natin sila ay umiiyak, lumuluhod, mga kapatid. Kasi nga, ito yung place, no? Ang church is the place ng Diyos, quote-unquote, na nararanasan talaga natin yung presensya ng Panginoon. Kaya nakakalungkot minsan, na pinagpapalit yung Sunday service, minsan, sa mga iba-ibang bagay, mga kapatid. Kasi pag totoong naranasan mo ang presensya ng Diyos during the worship service, sigurado ako ipapamalita mo to, mga kapatid. Sa magulang mo siguro,
kaibigan mo siguro, sa kapitbahay mo siguro, sa katrabaho mo siguro, kasi nga, may naranasan ka, may naramdaman ka. Kaya dapat tanggalin natin yung mga barriers. Ano ba itong mga barriers na ito na pwedeng makahadlang na sila ay hindi umattend? Kasi minsan, lalo na pag malaki na po ang congregation, no? Malakihan na po ang congregation o malaki na po ang marami na po mga tao, ang unang-unang kinukonsider diyan, offer surplus parking. Sabi dito, kailangan meron silang mapaparkingan kung silang may mga sasakyan sila. Kasi minsan, hassle din. 'Di ba? Pag wala silang maparkingan. Paiisipin pa nila yung parkingan, no? Kapatid. Kaya mahalaga na, ayun, gaya ng ating pinagpipray na malawak yung ating panambahan, magkaroon ng magandang parkingan, may mga space dyan, spacious dyan, para hindi po hindi ito nagkakaroon ng dahilan para ang mga bagong visitors natin na hindi makapag-church. Sabi din, number 2, offer children Sunday school. Yan, lalo pag may mga bata, itong pamilya, no? Kailangan meron din po itong Sunday school, yung mga bata, para hindi sila naabala, mga kapatid. Halimbawa, malayo din sila, galing pa sa medyo malayong bahay, lugar. Sabi nga dito, put a map to your church on all advertising. Ano, maganda dito, doon pa lang siguro sa may gate, nakita na yung tarpaulin, no? O kaya may billboard doon. Iyan po yung mga pwedeng magawa po natin para hindi mahadlangan yung kanilang pagpunta. So ito po ay sabi nga nila, maliit, no? Nakadahilanan. Pero dapat ito din po ang kino-consider natin. Number 2 yun Number 3, improve the pace and flow of the service. Make every second count, no? Look for ways to save time in your service. In addition to speeding up your service, di ba? Kailangan, yung sabi ko natin kanina, make the most of every opportunity, mga kapatid. Lalo na pag meron tayong mga bagong visitors. Lagi natin tatalakayin patungkol po sa salvation pag meron tayong mga bagong visitors, mga kapatid. Naunawaan dapat nila. And number 4, make visitors feel comfortable. Yan. Diba? Kailangan itong mga bagong ito natin ng mga dalo, kailangan komportable po sila. Para walang dahilan, hindi po sila bumalik. Diba? Sa susunod na linggo. In dealing with visitors, it is important to understand that their first emotional response is one of fear. Kasi bago nga siya, di ba? Hindi niya pa alam kung anong pwedeng mangyari, no? Kaya yun po yung kanyang naramdaman. Natatakot, nahihiya. They are wondering. Nagwa-wonder sila. What is going to happen to me here? Yung nga po, di ba? Kinakabahan kasi nga first time eh. So our first objective with them should be to make sure that they are relaxed. Diba? Kailangan relax po sila. Na habang po sila nakikinig ng sermon, diba? Dapat relax sila. Attentive. Wala pong mga disturbance. Kaya nga kapag sila po ay nadidisturbo, hindi sila relax, hindi sila comfortable, minsan hindi talaga nila ma-absorb yung salita, yung preaching, di ba mga kapatid? Kailangan maramdaman nila na comfortable po sila. Yan po yung number 4. Number 5, brighten up the environment. Kailangan maganda yung environment, maliwanag. Facilities in physical environment have a lot to do with what happened in a service. Di ba? Yan po yung pinagpipray natin, no? Sa ating pong Nehemiah project, mga kapatid. Na kailangan maganda yung environment, surroundings, maganda, maliwanag, mga kapatid. Di ba? At sabi dito, if you want to wake up your services, brighten up your environment. Di ba? Kailangan mayroong magandang sounds, good sounds, no? Hindi yung mga distorted, no? And then yung maganda rin yung seating arrangement, mga kapatid. Para po yung mga bago nating visitors, hindi na ho sila nag-iisip, nag-aalala, mga kapatid. Kailangan maging komportable sila.
'Di ba? Maganda din yung space. Kailangan merong enough space, 'di ba? To move freely in worship time. Lalo na pag nagkakantahan. Kasi yung iba diyan, sasayawan, 'di ba? Talagang papalakpakan. So kailangan yung space natin enough. Hindi yung nagkakabanggaan tayo. Lalo pag may mga, alam mo, pag napapasayaw ka sa tugtugan. Sabi dito, temperature din. Probably can destroy the mood in a matter of a minute. Diba? Siguro. Isa din po yan sa mga, isa dumadahilan. Number 5, sabi, clean safe nurseries in clean restroom. Diba? Yun din po yan. Kasi nga, alam mo, ang mga, lalo mga first timer, ang unang-unang titingnan talaga dyan, yung palikuran. Oo. Visitors may forget the sermon, sabi niya, but the memory of a foul-smelling restroom linger on and on and on. Diba? Minsan pag-uwi niya, kukwentuhan yan eh. Minsan nakalimutan yung sermon, pero yung karanasan, hindi nila makalimutan. Sabi po ni Titus, chapter 2, verse 10, but must show themselves to be entirely trustworthy and good. Then they will make the teaching about God our Savior attractive in every way. Diba? Kailangan ma-attract sila. Ma-quote yung kanilang attention, mga kapatid. Number 6, create an attractive atmosphere. Spiritual atmosphere. Dapat nararamdaman nila yun. Atmosphere definitely impacts what happened in your service. It can either work for your purpose or against what you're trying to accomplish. Di ba mga kapatid? Attractive dapat. Yan. Number 7, print a simple order of service. Kailangan may program. Di ba? Kailangan may system. Para at least, nalalaman po nila. Hindi lang yung basta-basta na lang, bahala na, hindi po ganon. Kailangan may pero pong system, may programa, may program, no? Para mayroon tayong sinusundan. Malinaw po yan. So, number 8, continually evaluate and improve. Tayo naman, lagi tayong room for improvement, di ba? Kaya nga dapat may mga evaluation tayo lagi. After ng gawain, nag-evaluate po tayo. We should be even more concerned about what happened in our worship service. Di ba? Growing church should always be asking, how can we do it better for the Lord? Diba? Ano ba ang magawa po natin pa? Mapaganda pa natin para sa paglilingkod natin sa Panginoon. Yun dapat yung aim natin, mga kapatid. Na after ng service, dapat meron tayong evaluation. Ano ba yung dapat pang i-improve? Diba? Di po yan masama. Para lalo tayong habang tayong lumalaki ang ating eklesiya, diba? Minsan na-overlook natin yung mga bagay na ito. And last, number 9, remember whom you are serving. Tanda natin na itong ginagawa natin ito ay ginagawa natin para sa kaluguran ng ating Diyos. Lahat po na nabanggit po dito, mga kapatid, itong 9 na ito, na mga practical suggestion, ito ay ginagawa natin ito para sa kaluwalhatian ng Diyos. Diba? Kaya sabi po ni Paul, diba, sa ating text, be wise in the way you act toward outsider. Make the most of every opportunity. Kapatid. Bawat isang kaluluwa, napakahalaga kay Kristo. Opo, kapag sila ay nadala natin sila sa panambahan, isang kaluluwa na ito, aalagaan natin, i-disciple natin hanggang siya po ay lumago. Diba? Kapag po siya ay lumago, siya naman ay mag-aakay ng bagong mga visitors or unbelievers, mga kapatid, para sila naman ang magdadala nito. Ganun lang po, mga kapatid, kasimple. Kapag ganun po ang ating gagawin, hindi tayo mahirapan bilang mga pastor, 'di ba? Na magdala ng mga unbelievers, unchurched visitors sa ating pong panambahan. Meron tayong katulong na, kaagapay, na sila na din, no? Dahil sila ay
na naturuan natin, di ba? Na-impartan natin ng vision, no? Later on, magmumultiply yan, mga kapatid. Remember whom you are serving. Lagi natin ang pinaka bottom line natin sa lahat ng ito, mabigyan po ng kaluguran ang ating pong Panginoon. Wala pong iba. Diba? Kaya sabi po ni Paul sa 2 Corinthians chapter 4 verse 5, you see, we don't go around preaching about ourselves. We preach that Jesus Christ is Lord, and we ourselves are your servant for Jesus' sake. Maging si Paul, lahat ng kanyang ginagawa para mabigyan ng kaluguran ang ating Panginoon. Mga kapatid, hindi ang kanyang sarili matanyag, kundi matanyag ang pangalan ng ating pong Panginoon Jesus. Tanda natin, non-negotiable elements of a seeker service are to treat unbelievers with love and respect. Kapag naranasan nila, naramdaman nila na they are welcome, they are comfortable, mga kapatid, nakaka-relate sila, di ba? Doon sa preaching, sa turo, nakaka-relate po sila. I have no doubt, mga kapatid, na yan magdadala pa, yan po ay magko-call a friend, di ba? Kasi naranasan nila, naramdaman nila, mga kapatid, yung pagkilos ng ating pong Panginoon sa kanilang buhay. As we conclude, mga kapatid, sabi po sa Colossians chapter 3, verse 23 to 24, sabi po ni Paul, work willingly at whatever you do, as though you were working for the Lord rather than for people. Sa verse 24, remember, sabi niya, that the Lord will give you an inheritance as your reward, and that the master you are serving is Christ. Tanda natin, mga kapatid, work willingly. Diba? Work willingly whatever you do. Tanda natin, ginagawa natin ito para po sa kaluwalhatian ng ating pong Panginoon. Yan po, purihin po ang Panginoon sa ating 22 viewers. Good morning, Sister Josephine Jongko. Good morning. Yan, mga kapatid. Ito po ay encouragement sa atin, isang paalaala, yung mga practical suggestion, no? Ano pa ba yung mga pwede pa nating ma-improve para lalong makapag-attract tayo ng mga visitors, ng mga unchurched, ng mga unbeliever. Madala natin sila sa panambahan at the same time, madala natin sila sa ating pong Panginoon. Purihin ng Diyos sa kanyang mga salita. Yan, maraming pong salamat, mga kapatid. At sa oras po nito ay akin pong tinataas, pinapanalangin sino man ngayon ang nakaranas ng depression, anxieties, or may mga karamdaman. Lord, remember them. Ganyan po Sister Mona. Lord God, remember them. Lord, dalayan ko po, Lord, ipadaloy mo ang kagalingan na nagmumula po sa iyo, Panginoon. Lord God, sa oras po na ito. Ikaw po nakalam ng kanyang pong kalalagayan. Panginoon, sa iyong mga latay, kami nasigaling. Pinagkakatiwala ko po sa magpalang kamay ang kanyang pong kalusugan, Ama. Patuloy mo siyang samahan, patuloy mo siyang pagalingin, patuloy mo siyang palakasin, Panginoon Diyos. At tiniwala po ako, Lord God, mayroon ka pong gagawin sa kanya, Panginoon. Mayroon ka pang maghihimala po kayo sa kanya, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Ama, marami pong salamat sa oras po nito. At kami po ay nakikigalak sa mga nagdiriwang ng birthdays at ganoon din anniversaries. Kami po ay nakikigalak sa inyong mga pagdiriwang ng kaarawan at anniversaries po. Salamat po sa umagang ito, mga kapatid, at tunay nga pinagpala na po ang araw na ito. Andalayan ko sa buong maghapon, gawin tayong mapagpala at mabunga ang buong maghapon ng Sabado, at gamitin tayo ng Panginoon bilang asin at ilaw sa sanglibutang ito. Maraming pong salamat sa umagang ito, maging Lord, sa iyong mga salita naming narinig. Maraming pong salamat, Lord God. At dalangin ko, ito po ay magrema, Lord God, tumimo sa aming mga puso, at ito po ay mahakbangan namin, magawa po namin, Panginoon, according to your will, Panginoon. Para sa iyo, Panginoon, at hindi para sa amin, kundi para sa iyong kaluguran, Ama, ang aming pong paglilingkod sa iyo. Pinupuri ka namin, pinasalamatan,
Salamat po sa umagang ito sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Salamat po mga kapatid. And to God be all the glory. God bless!